Hi guys, pag-uusapan natin ngayon ang panibagong update tungkol sa Superstar Creators Task. Kung hindi nyo pa ito nakikita itong nasa screen ko, yung pagbabago niya, kailangan nyo pong mag-update ng version ng app. Sa mga hindi po nakikita yung app sa mismong Play Store, pwede nyo pong i-update yung app sa pamamagitan ng pagpindot ng inyong profile picture, tapos settings. Pag-click nyo ng settings, mapupunta kayo dito sa personal information ninyo. Makikita nyo sa pinakailalim yung updates. So, i-click nyo yung arrow na yan. Pagka-click nyo ng arrow, lalabas itong new version update. So, i-click nyo lang yung install. Sa akin, hindi ko siya muna i-install kasi nga, andun naman, nakikita ko naman siya, yung new update niya. Yung itong sa calendar, kapag pinindot ko, nakikita ko siya, diba? So, hindi ko na siya kailangan i-update muna. Kasi nga, kapag i-update ko yan, itong room experience ko na to, na nandito na, 35,000 experience, is magba-back to zero siya. Yan po yung nangyari sa account ng asawa ko, nag-back to zero yung sa kanya, yung room experience. Naging 0/500. Kaka-update ko lang din kanina, pero hindi ko siya na-record. Okay, so pag-uusapan po natin yung bagong task ngayon at saka yung required na experience, kung saan natin makuha yung experience at kung ano yung mga functions na nilagay nila dito. So una, makikita nyo po yung sa Superstar nakalagay dyan normal kasi nga Superstar na tayo, nagawa natin yung experience at saka yung condition ng room is lumampas tayo sa room level 5. Nakalagay din dito yung rules kung paano natin ma-unlock yung Superstar kung hindi pa tayo Superstar. So, sa mga hindi pa Superstar, nandito po nakalagay na pwede nyo pong ma-obtain yung pagiging Superstar kung umabot sa 500 experience sa loob ng isang linggo at kung lumampas kayo sa Roam Level 5. Parang may kulang dito, ano? Kasi 'di ba yung kapag Superstar, pag-apply ng Superstar, dapat makatanggap ka ng 7,000 worth of gift. Okay, so move to number 2. Why would you lose the Superstar identity? So, mawala yung pagka-Superstar mo kapag yung room experience mo ay hindi umabot sa 500 last week. Kung hindi mo pa din mapuno yung 500 experience the next week, is mawala na yung pagka-Superstar mo. So, yun yung rules niya. Ikalawa, makikita mo yung weekly XP points, yung sa may line. Yung required is 500 lang. Yung sa akin lumampas na. So, patuloy lang yan na magka-count yung XP niya hanggang umabot sa 100,000 experience. Magiging level 75 na yung room ko. Okay, so yung kasunod is yung room task. Dito sa Monopoly Dice, nakalagay na kapag umabot ka sa 4,000.2 dice, ma-unlock mo yung 200 diamond. Makikita nyo naman, di ba, yung 200 diamond ko nag-highlight na. So, kung sa inyo, kung hindi nyo pa yan na-unlock, nakalock pa yan. Ikalawa, makikita nyo din yung 5k dice. Na-unlock ko din yung 400 na diamond. So, nag-highlight siya. So, I'm on my way na sa 6k dice. So, kapag na-unlock ko ito, kakaroon ako ng 600 diamonds. Actually, na-unlock ko na siya kahapon. Kagabi pala. Nalito ako sa oras. So, na-unlock ko siya kagabi. Tapos, panibago na naman ito. Itong 6,000 diamonds. Yung 200, 400, tsaka yung 600. Panibago na naman yan. So, maganda tong panibagong paraan ni HiFami ngayon, no? Kasi additional income. Maliban sa pagtitrade, magkakaroon tayo ng diamond income. Sa mga old star, wala tong ganitong benepisyo na magkakaroon ka ng diamond source. Magkaka-diamond ka lang talaga kapag nagtitrade ka. At kapag nag-trade ka, may makukuha ka sa bonus pool. Yun lang ang sa mga old star. So, maganda tong sa Superstar ngayon. Dito sa ilalim, makikita mo din kung magkano na yung total diamond na na-unlock mo, no? So, makikita nyo po sa akin, na-unlock ko na yung nasa 1,200 diamond. So, hindi na masama, no? Parang nag-trade na din ako. So, thank you sa mga naglalaro sa panel ko at sa mga tumatambay kapag tulog ako. So, yan. Yun nga lang, pag gising ko, wala na akong rumbos. Kasi nabuksan na nila. So, okay lang din. Ito naman kasunod, yung gold consumption. So, kahit sino, yung magbugbog ng rumbos nyo, counted siya. Kapag nakaabot na siya ng 15k coins, magkakaroon ng 100 diamonds. Kapag umabot sa 30k coins, magkakaroon ng
200 diamonds. Medyo maliit, no? Talo. Okay. So, kapag umabot naman sa 50k coin spent, ay ma-unlock mo tong 400 diamonds. Itong 100k, nasa 600 diamonds naman. Pero parang lugi yata kapag binugbog mo yung rombos mo, no? So, okay lang kung iba yung magbugbog kung nagpapa-level up sila. Pero what's the point? Hindi mo na kailangan magpa-wealth level ngayon. Kasi nga, hindi ka naman makaka-appoint ng male user kapag wealth level 20 na, di ba? So, yung ibugbog mo sa rombos mo, ipa-superstar mo lang sarili mo. So, makita niyo po sa akin, walang XP kasi walang nagbugbog ng rombos ko. Nabuksan lang yung rombos pero walang naglaro. Dito naman sa gift consumption, kahit sino yung mag-send ng gift dyan, counted siya. So, makita niyo po sa akin, 0 yung diamond, wala akong na-unlock. Kasi nga sa family haul ako nagbabagsak. Doon ako nagbibigay ng daily gift sa mga masisipag mag-tasking. At kapag nagpipay kay doon din nagbabagsak. Pag nagbabagsak yung kalaban, nagbabagsak din tayo. So, hindi siya ma-count. Hindi ko ito ma-unlock siguro. Maliban na lang kung may mag-gift sa akin na, na mga dayo. Char. So, dito naman sa users first time following the room. So, yung mga unang pagkakataon lang, medyo malalim na Tagalog yun . So, yung mga first timer lang na nagfa-follow sa room mo yung counted. So, dito, makita niyo po sa akin, merong 6 na nag-follow na mga new followers. So, meron akong 18 diamonds galing dyan. Kasi nga, sa bawat isang following, isang new follower, merong 3 diamond. Kasunod ay receive roses as a gift from the newlyweds. So kapag nakatanggap tayo ng rose, bawat rose ay 5 diamonds. Bihira na tayo makatanggap ng rose kapag walang newbie pumapasok . So baka bihira din nating ma-unlock yan. So malay natin, di ba? Dito yung kasunod, yung invite new user to speak. So upo sila kapag tapos naka-mic on, hindi naka-off yung speaker, naka-mic on talaga, hindi din siya naka-mute dapat. So, sa tingin ko, kahit hindi siya magsalita, basta on yung audio na, counted yun. Maliban ng system na hindi siya nagsasalita, di ba? So, yan, 15 minutes, magkakaroon ka ng 3 diamonds. 30 minutes, 5 diamonds. 60 minutes, 10 diamonds. Ang reward na makuha mo. Sa XP naman, makuha mo ay 30 XP, 50 XP, at 100 XP. Dito naman sa invite new users to join family, medyo malaki-laki yung makakuha mo, no? 300 experience plus 30 diamonds. At saka dito naman sa help opposite sex users form a BFF for the first time in the room. 300 diamond na makakuha natin at 3,000 experience. So maganda to, no? Yung isang week mo na task, ma-unlock to kapag may nag-bind sa room mo. Pero yung mga nag-delete at saka send ulit, hindi yun counted. Dapat first timer lang talaga. Dito naman sa help users of the opposite sex form a CP relationship for the first time in the room. Maganda to, mas malaki yung makukuha nating diamond, 750 . Tapos yung sa experience naman ay 7,500. 0-0 yung diamond natin, no? Kasi yung mga tao dito sa room ko na tumatambay, matagal na to. So, halos kasabayan ko yung mga to. So, hindi na sila first timer. Bihira din tayo makakuha ng magfo-form ng CP sa ating room kasi nga, meron din silang mga sariling room, di ba? Maliban na lang kung hindi ako pwede mag-delete . Kung may mga captain dyan na mag-usap na pwede sila mag-change room to room, tapos mag-bind sa isang room, tapos pupunta din sa kanilang room at mag-bind din. So, counted yun kasi first time, di ba? So, ito po yung panibagong task. Sa tingin ko, maganda tong ginawa ni Haifami. Malaking improvement. Kasi nga kahit wala kang coins, wala ka pang trade, pwede kang magkaroon ng diamonds basta masipag ka lang. Ang option nyo guys, kung nahihirapan kayo dito sa ibang task, pwede kayong maglaro ng dice sa inyong room. I'm sure maabot nyo yung 6k dice in a week. At ma-unlock nyo yung 6,000 experience. So, ma-unlock nyo yung 500 experience na required para ma-maintain nyo yung badge nyo. You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye. Bye!